Ang sumpa ng gintong Buddha sa Pilipinas. Sa gitna ng luntiang arkipelago ng Pilipinas ay matatagpuan ang isang kwento ng mga sinaunang sumpa, nakatagong kayamanan, at walang humpay na paghahangad ng kayamanan. Ang alamat ng Golden Buddha ay banihag ang mga imahinasyon ng mga Pilipino sa loob ng maraming siglo, na nag-iiwan ng walang hanggang pamana ng takot at pagkahumaling. Ang pagtuklas ng Golden Buddha. Ayon sa alamat, noong ika-16 na siglo, natisod ng mga mananakop na Espanyol ang isang gintong estatwa ni Buddha sa liblib na kabundukan ng Hilagang Luzon. Ang estatwa, na sinasabing pinalamutian ng mamahaling hiyas at masalimuot na mga ukit, ay pinaniniwalaang nagtataglay ng napakalaking halaga. Habang tinangka ng mga konkistador na angkinan ang rebulto, sunod-sunod na kasawian ang sinapit nila. Sila ay sinalat ng karamdaman, ang kanilang mga panestos ay lumiit, at sila ay patuloy na ginigipit ng mga masasamang katutubo. Sinabi na ang Buddha ay isinumpa, at ang sinumang maglakas loob na angkinan nito ay magdaranas ng kakilakilabot na kapalaran. Sa paglipas ng mga siglo, ang sumpa ng Golden Buddha ay patuloy na nagpakita mismo. Ang mga nakipag-ugnayan sa rebulto ay nakatagpo ng hindi napapanahong pagkamatay, pumangit ang kanilang mga kapalaran. O nahaharap sa hindi maisip na mga kakilakilabot. Ang estatwa ay naging simbolo ng malas at kasawian, at ang mga tao ay bamulong ng masamang kapangyarihan nito. Sa kabila ng sumpa, ang pang-akit ng kayamanan ng Golden Buddha ay napatunayang hindi mapaglabanan. Ang mga adventurer at treasure hunters mula sa buong mundo ay nagsimula sa mga ekspedisyon upang mahanap ang nawawalang rebulto. Gayunpaman, ang kanilang mga pagsisikap ay palaging natutugunan ng kabiguan. Tila ang Buddha ay naglaho sa manipis na hangin, nag-iwan lamang ng bakas ng mga sirang pangarap at nawasak na pag-asa. Noong ika-20 siglo, muling lumitaw ang alamat ng Golden Buddha nang sabihin ng isang mayamang negosyanteng Pilipino na natagpuan niya ang rebulto. Gayunpaman, ang kanyang pagtuklas ay walang dinadala sa kanya kundi kahirapan. Ang kanyang pamilya ay nawasak ng trahedya, bumagsak ang kanyang negosyo, at kalaunan ay namatay siyang dukha. Ngayon, ang sumpa ng Golden Buddha ay nananatiling isang babala sa Pilipinas. Ito ay nagsisilbing isang paalala na ang paghahangad ng kayamanan ay maaaring magkaroon ng malaking halaga, at ang ilang mga kayamanan ay mas mabuting pabayaang hindi nababagabag. Ang alamat na ito ay naging mahalagang bahagi ng mga alamat ng Pilipinas, na nagbibigay inspirasyon sa hindi mabilang na mga kwento, pelikula, at mga gawa ng sining. Ang sumpa ng Golden Buddha sa Pilipinas ay isang nakagigimbal na kwento na nakakabighani ng mga henerasyon. Ito ay isang kwento ng kasakiman, kasawian, at ang walang hanggang kapangyarihan ng alamat. Bagamat ang rebulto mismo ay maaaring naglaho, ang sumpang dala nito ay patuloy na bumabagabag sa puso ng mga naglalakas loob na hanapin ang mga natatagong kayamanan nito. The Haunted School of Baguio, a spine-chilling tale. Matatagpuan sa gitna ng bulubunduking mga tanawin ng Baguio City, Philippines, ang isang nakagigimbal na kwento ng isang pinagmumultuhan na paaralan na nagdulot ng panginginig sa mga tinik ng mga lokal at bisita. Ang abandonadong Baguio Central School, na kilala ngayon bilang Haunted School, ay naging isang alamat na nababalot ng misteryo at paranormal na pagtatagpo. Ang kasaysayan ng paaralan. Ang Baguio Central School ay itinatag noong 1908 bilang isa sa mga unang institusyong pang-edukasyon sa lungsod. Nagsilbi itong elementarya at sekundaryang paaralan sa loob ng mga dekada, na tinuturuan ng hindi mabilang na mga mag-aaral. Gayunpaman, naganap ang trahedya noong 1970s nang ang isang malakas na lindol ay nanalasa sa paaralan, na nagdulot ng malaking pinsala at pinilit itong isara. Sa mga taon pagkatapos ng lindol, ang abandonadong paaralan ay naging sikat na lugar para sa mga ghost hunters at thrill seekers. Nagsimulang kumalat ang mga kwento ng kakaibang pangyayari at hindi maipaliwanag na mga pangyayari. Ang mga bisita ay nagulat na nakarinig ng walang laman na mga yabag, bulong, at tunog ng mga bata na tumatawa. Ang isa sa mga pinaka-nakakagigil na pangyayari ay ang tungkol sa isang dating estudyante na nagsabing nakakita siya ng multo ng isang batang babae. Isang nakaputing damit na gumagala sa mga bulwagan. Ang mukha ng batang babae ay maputla at ang kanyang mga mata ay walang laman na mga saksakan, na nagbibigay sa kanya ng nakakatakot at hindi makamundong hitsura. Ang multo ng principal.
Ang isa pang karaniwang kwento ng multo na nauugnay sa haunted school ay ang tungkol sa dating punong guro, si G. Garcia, sinasabing nagmumulto sa paaralan ng kaluluwa ni G. Garcia dahil hindi makatarungang inakusahan siya ng pangho-hold up at namatay sa kahihiyan. Ang mga bisita ay nagulat na nakita ang multo ni G. Garcia sa opisina ng punong guro, kung saan siya ay sinasabing nakaupo sa kanyang mesa at nakatitig sa dingding. May ilan pang araw na naririnig niyang bumubulong sa sarili o bumubulong ng mga sumpa. Bilang karagdagan sa multo ng punong guro at ng batang babae, maraming iba pang mga paranormal na encuentro ang naiulat sa haunted school. Kabilang dito ang tunog ng mga batang naglalaro sa mga silid-aralan, sa kabila ng walang laman ng paaralan. Mga bagay na gumagalaw sa kanilang sarili, cold spots at biglaang pagbaba ng temperatura. Hindi maipaliwanag na mga ilaw at anino. Ngayon, ang haunted school ay nananatiling abandonado at sarado sa publiko. Gayunpaman, ito ay naging isang sikat na tourist attraction para sa mga naghahanap ng isang thrill o isang sulyap sa supernatural. Available ang mga guided tour, ngunit pinapayuhan ang mga bisita na magpatuloy ng may pag-iingat at igalang ang mga espiritu na sinasabing naninirahan sa loob ng mga pader nito. Ang Haunted School of Baguio, Philippines, ay isang nakagigimbal na paalala na kahit sa pinakakaraniwan sa mga lugar, ang supernatural ay maaaring magtago. Ang mga kwento ng mga multo, hindi maipaliwanag na mga kababalaghan, at mga paranormal na pagtatagpo ay ginawa itong inabandonang paaralan na isang alamat na patuloy na nakakabighani at nakakatakot sa mga bisita hanggang ngayon. Naniniwala ka man sa mga multo o hindi, ang haunted school ay isang lugar kung saan tila lumabo ang mga hangganan sa pagitan ng realidad at supernatural, na nag-iiwan ng hindi malilimutang impresyon sa lahat ng naglalakas loob na pumasok sa loob. Ang Aswang sa Capiz, a spine-chilling Filipino horror story. Ang Pilipinas ay isang bansang puno ng mayamang alamat at mitolohiya, na may hindi mabilang na mga kwento ng mga gawa-gawang nilalang na nakabihag ng mga imahinasyon sa loob ng maraming siglo. Kabilang sa mga ito ay ang aswang, isang masamang nilalang na sinasabing naghahasik ng kasamaan sa liblib at tiwangwang na mga rehiyon ng kapuluan. Sa lalawigan ng Capiz, ang isang partikular na nakagigimbal na kwento ng isang aswang ay ipinasa sa mga henerasyon, na nag-iiwan ng isang matibay na marka sa lokal na pag-iisip. Ang alamat ng aswang. Ayon sa alamat, ang aswang ay isang shapeshifter na maaaring magkaroon ng iba't ibang anyo, kabilang ang aso, pusa, o tao. Sinasabing nagtataglay ito ng matatalas na kuko, kumikinang na pulang mata, at mahaba at nakausli na dila. Ang aswang ay pinaniniwalaang nocturnal, na nambiktima ng mga tao sa gabi. Ang pinakatanyag na salaysay ng isang aswang sa Capiz ay nagsimula noong unang bahagi ng 1900s. Tinatakot umano ng nilalang ang bayan, na nambiktima ng maliliit na bata at mga buntis. Ang mga lokal ay nanirahan sa patuloy na takot, hinaharang ang kanilang mga pinto at bintana sa gabi. Habang tumitindi ang mga pag-atake, nagpasya ang isang grupo ng magigiting na taga-nayon na tugisin ang aswang. Armado ng mga bolo at iba pang sandata, hinanap nila sa mga nakapaligid na kanayunan, determinadong alisin sa kanilang komunidad ang banta. Isang nakamamatay na gabi, nakatagpo ng mga taga-nayon ang aswang sa isang malayong bukid. Ang nilalang ay nagbagong anyo sa isang malaki at itim na aso at inatake ang mga mangangaso. Isang matinding labanan ang naganap, kung saan ang mga taga-nayon ay tuluyang nagtagumpay sa aswang. Ayon sa alamat, napatay ang aswang nang sinaksak ito ng isa sa mga taga-nayon gamit ang isang silver bolo sa puso. Ang nilalang ay nagpakawala ng isang malakas na sigaw at nawala sa manipis na hangin. Ang pagkamatay ng aswang ay nagdulot ng ginhawa sa mga taga-nayon. Gayunpaman, ang alamat ng nilalang ay hindi pa ganap na namamatay. Hanggang ngayon, nagbubulungan pa rin ang mga taga-roon tungkol sa aswang, na nagbabala sa mga bata na maging maingat sa mga estranghero at manatili sa loob ng bahay sa gabi. Ang kwento ng aswang sa Capiz ay nagsisilbing babala tungkol sa mga panganib na nakakubli sa mga anino. Sinasalamin din ito ang malalim na mga paniniwala at pamahiin na humubog sa kulturang Pilipino sa loob ng maraming siglo. Ang alamat ng aswang sa Capiz ay naging sikat na tourist attraction nitong mga nakaraang taon. Maaaring tuklasin ng mga bisita sa lalawigan ang mga site na nauugnay sa nilalang, kabilang ang field kung saan ito pinatay.
Ang aswang sa Capiz ay isang nakakagigil na kwentong katatakutan ng mga Pilipino na umaakit sa mga imahinasyon sa mga henerasyon ngayon. Ito ay isang testamento sa kapangyarihan ng alamat at ang walang hanggang paniniwala sa supernatural na umiiral sa maraming kultura sa buong mundo. Maniwala ka man sa aswang o hindi, ang alamat ng masamang nilalang na ito ay magpapatuloy sa liblib na lugar ng Pilipinas hanggang ngayon.